Ang susunod na pelikula ay nagbubukas sa bayan ng Punjab, Pakistan, sa gitna ng isang masiglang pagdiriwang ng kasal. Mabilis na ipinakilala si Cameron, na bumisita sa bahay ng kanyang ama para sa isang apurahang talakayan. Ang kanyang ama, si Amir Barkawi, ay hindi ordinaryong tao, siya ay isang makapangyarihang tao na may malawak na kriminal na network na sumasaklaw sa mundo. Sa paglalahad ng balangkas, kinilala ng G7 intelligence community si Barkawi bilang isang kilalang Pakistani na nagbebenta ng armas sa terorista. Bilang tugon, mabilis nilang pinahintulutan ang isang drone strike ng US Air Force. Nakalulungkot, ang atake ay nangyari sa kasal ng anak na babae ni Barkawi, na humahantong sa mapangwasak na pagkawala ng maraming inosenteng buhay. Ang kwento pagkatapos ay tumalon pasulong ng 2 taon. Nakita natin si Mike na nagjo-jogging kasama ang Pangulo ng Estados Unidos, si Benjamin Asher, na tinatalakay ang mga bagay na pampulitika. Pagkatapos ng kanilang pag-uusap, umuwi si Mike, kung saan ang kanyang asawa ay sabik na naghihintay sa pagsilang ng kanilang anak. Bilang isang dedikadong ahente ng Secret Service, nahihirapan si Mike sa ideya na umalis sa kanyang trabaho para tumuon sa kanyang lumalaking pamilya. Sinimulan niyang itabi ang kanyang email sa pagbibitiw. Gayunpaman, bago siya makatapos, lumipat ang eksena kay Pangulong Asher, na nakatanggap ng nakakabagbag damdaming tawag sa telepono. Ang nakakagulat na balita ay si James Wilson, ang punong ministro ng United Kingdom, ay hindi inaasahang pumanaw dahil sa mga komplikasyon mula sa operasyon, na nag-iwan sa Pangulo ng matinding pagyanig. Lumilipat ang eksena sa London, kung saan nagpupulong ang mga nangungunang ahensya ng seguridad upang matiyak ang kaligtasan ng paparating na pagtitipon ng mga pandaigdigang pinuno para sa libing ng yumaong punong ministro. Sandaling bumalik ang kwento sa New York City, kung saan bumalik si Mike sa kanyang opisina at nakipagkita kay Lynn. Sama-sama, binabalaan nila ang Pangulo tungkol sa mga potensyal na panganib ng pagdalo sa libing sa London. Sa kabila ng mga panganib, nananatiling determinado si Pangulong Asher, na binibigyang diin ang kahalagahan ng kanyang presensya sa seremonya. Sa pag-alis ni Mike, nag-cross ang landas niya kasama si Alan Trumbull, ang Vice-Presidente ng Estados Unidos. Pagkatapos ay umuwi si Mike, tinitiyak ang kanyang asawa na pagkatapos ng misyon na ito, sa wakas ay magre-retiro na siya. Di nagtagal, umalis sila ni Pangulong Asher patungong London. Sa daan, ipinagkatiwala ni Lynn kay Mike ang kritikal na responsibilidad ng pamumuno sa pang-internasyonal na detalye ng seguridad ni Pangulong Asher, na binibigyang diin ang kahalagahan ng pagtiyak na maayos ang lahat. Samantala, sa London, ang pinuno ng seguridad ay naghanda sa kanyang grupo, ina-update sila sa pinakabagong mga kaganapan at nagpapaalala sa kanila ng kabigatan ng kanilang tungkulin na protektahan ang ilan sa mga pinakamaimpluwensyang pinuno sa mundo. Sa Stansted Airport sakay ng Air Force One, na dumating ng mas maaga kaysa sa plano, at sumulpot si John, ang pinuno ng seguridad, na hindi nakabantay. Mabilis na tiniyak ni Mike sa kanya, na itinuro na mas kaunting mga tao ang nakakaalam sa mga paggalaw ng Pangulo upang mas ligtas siya. Ang London ay naging isang kuta, na may mga sniper, helicopter, at mga opisyal ng pulisya na nakatalaga sa lahat ng dako habang ang mga pinuno mula sa iba't ibang bansa ay nagtatagpo. Sa pagdating, si Pangulong Asher ay malugod na binati ng mga kupal. Gayunpaman, sa isang nakakatakot na twist, isang lalaking nakabalat kayo bilang isang pulis ay maingat na nag-attach ng kamote sa sasakyan ng isang prime minister. Ilang sandali pa, sumabog ang sasakyan, na nagdulot ng malaking pagkawasak. Kasabay nito, ang mga individual na pinaniniwala ang Kingsguard ay nagsimula ng gulo, na pinatay ang tsismosang politiko at mga inosenteng sibilyan. Sa lalong madaling panahon ay ipinahayag na ang mga terorista ay nakalusot sa hanay, na nagpapanggap bilang mga miyembro ng Metropolitan Police. Habang papalapit si Pangulong Asher sa simbahan, isang napakalaking grupo ng mga mersenaryo ang lumabas mula sa mga anino, na nagdulot ng kaguluhan sa eksena. Ang mga pagsabog mula sa mga sumasabog na sasakyan ay umalangaw sa mga lansangan, at ang pasukan ng katedral ay mabilis na sinarado, na naiwan ang Pangulo na nakatiwangwang sa labas. Nagsimulang kumilos si Mike, pinabagsak ang ilang mga umaatake bago nakahanap ng takip sa likod ng isang SUV, kung saan patuloy niyang tinatuboy ang higit pang mga kalaban. Ang sitwasyon ay tumitindi habang ang isang makinang pangdigma ay sumasali sa away, ngunit ang mabilis na pag-iisip ni Mike ay napigilan ito.
biglang bumilis ang takbo ng dalawang ambulansya papunta sa malapit na tulay, at sa isang iglap, pareho silang sumabog. Ang lakas ng mga pagsabog ay sobra para wasakin ang istruktura ng tulay, na nagiging sanhi ng pagkabali nito at nagsimulang gumuho. Sa gitna ng kaguluhan, ang opisyal ng Japanese ay kalunos-lunos na nawalan ng buhay. Sa ibang lugar, ang punong ministro ng Italia, na nababalutan ng takot, ay sumilong sa loob ng isang kapilya nang ang isang nakabibinging pagsabog ang kumitil sa kanyang buhay. Ang gulo ay hindi natapos doon, ang bangka ng presidente ng Pransya ang susunod na target, na nagliliyab habang ito ay tumalsik sa tubig. Sa gitna ng pandemonium, isang kotse ang mabilis na ipinadala para kina Ben at Mike. Walang pag-aalinlangan, ang duo ay tumalon at mabilis na lumayo, sinusubukang takasan ang nangyayaring kaguluhan. Gayunpaman, nang maya-maya, sila ay sinalubong ng 12 ng mga bala. Mahusay na nagmamanyobra ang kanilang driver, pinalabas ang isang sasakyan ng kaaway, ngunit mabilis silang hinabol ng isang pulutong ng mga motorsiklo. Sa isang nakagugulat na pagliko, isang biker ang bumagsak, na napunta sa bulletproof na salamin, na nagpapahintulot sa mga umaatake na barilin at masugatan ang driver. Nang walang ibang opsyon, si Mike ang humawak sa manibela, mahusay na umiiwas at neutralisahin ang ilang humahabol. Lumilitaw ang mas maraming bikers, ngunit pinipigilan sila ng ekspertong pagmamaneho ni Mike, na nagpapahintulot sa kanila na magpatuloy. Sa kalaunan, pagkatapos na ilabas ang kanilang mga kaaway, nakarating sila sa naghihintay na helicopter, sumakay, at lumipad patungo sa ligtas na lugar. Ang eksena ay lumipat sa isang malungkot na broadcast ng balita kung saan ibinalita ng mga reporter ang bilang ng mga namatay mula sa mga pag-atake sa London. 5 pinuno ng daigdig, kabilang ang mga pangulo at punong ministro, ang kalunos-lunos na namatay. Ang salaysay ay lumipat kay Amir, ang utak sa likod ng mga karumal-dumal na gawaing ito. Buhay at maayos, nakikipag-ugnayan siya sa kanyang anak, na may kumpiyansa na tiniyak sa kanyang ama na ang lahat ay nagpapatuloy ayon sa plano. Kasunod nito, inilubog nila ang buong lungsod sa kadiliman sa pamamagitan ng pagputol ng kapangyarihan nito. Bilang tugon, pinakilos ng Vice-Presidente ng Estados Unidos ang pinakamalapit na mga unit, kahit na 2 oras pa ang layo. Ang mga terorista, walang humpay sa kanilang pagtugis, ay pinupuntirya ang helicopter ng Pangulo habang ito ay pumailan lang sa himpapawid. Isa sa mga kasamang chopper ay nalipol sa ilalim ng matinding apoy. Ang helicopter ng Pangulo ay nagpapakalat ng mga flare upang maiwasan ang mga paparating na missile, ngunit habang tumitindi ang banta, nauubos nila ang kanilang mga hakbang. Sa isang kabayanihan, isang pangalawang chopper ang nagsakripisyo ng sarili, na naglalabas ng missile para iligtas ang Pangulo. Gayunpaman, ang kapalaran ay humarap ng isa pang suntok habang ang isang Stinger missile ay nakahanap ng marka nito, na nagpapadala ng helicopter ng Pangulo na bumagsak sa isang parke. Ang eksena ay isa sa lubos na pagkawasak habang ang mga opisyal mula sa Estados Unidos ay nanonood sa katakutan. Himala, parehong nakaligtas sina Mike at President Asher mula sa pag-crash, sugatan ngunit ligtas. Nakalulungkot, hindi ito masasabi para kay Lynn. Sa kanyang huling hininga, hinihimok niya si Mike na magtiyaga at protektahan ang Pangulo sa lahat ng mga gastos. Paglabas mula sa pagkawasak, pilit na sinisikap ni Mike at Pangulong Asher na magtatag ng komunikasyon sa kanilang pangkat ng seguridad, ngunit ang kanilang mga pagsisikap ay walang kabuluhan. Nang maramdaman ang napipintong panganib, mabilis silang lumipat sa masukal na kagubatan upang iwasan ang paparating na mga kalaban. Bumalik sa command center, nakatanggap ng hindi inaasahang tawag si Vice Presidente Alan, ito ay si Barkawi, buhay na buhay at nag-o-orchestra sa kaguluhan. Sa tono ng malamig na determinasyon, inihayag ni Barkawi ang puwersang nagtutulak sa likod ng kanyang mga aksyon, paghihiganti para sa drone strike na kalunos-lunos na pumatay sa kanyang pinakamamahal na anak na babae. Bagamat nag-aalok siya ng deal, ibigay si Pangulong Asher, at ihihinto niya ang patuloy na operasyon, mahigpit na tinanggihan ni Alan ang alok, na nilinaw na hindi sila makikipag-ayos sa anumang sitwasyon. Isang eksena, hinuli ni Mike ang isang pulis, na iniwan si Asher na nagulat at nagtatanong sa mga aksyon ni Mike. Gayunpaman, sa mas malapit na pagsisiyasat sa armas ng opisyal, nagiging malinaw na hindi siya opisyal.
Pagkatapos ay ipinaalam ni Mike kay Asher ang tungkol sa isang ligtas na bahay ng MI6 sa malapit kung saan maaari silang sumilong, at mabilis na nagtungo ang dalawa sa isang istasyon ng subway. Ngunit hindi sila ligtas sa mga mata ng kalaban. Habang nag-iisip, nag-deploy si Mike ng smoke bomb, na nagdulot ng kalituhan sa mga umaatake. Pagkatapos ay naghagis siya ng granada, at winalis ang tatlong lalaking walang nagawa. Biglang kumaluskos ang isang radyo mula sa isa sa mga napaslang na kaaway. Kinuha ito ni Mike at nagulat nang kausap niya si Cameron. Sa isang matapang na hakbang, pinilit ni Mike si Cameron na makinig sa radyo habang winawakasan niya ang kapatid ni Cameron, na nagpapadala ng malinaw na mensahe ng kanyang hindi natitinag na determinasyon na protektahan ang Pangulo. Samantala, pabalik sa command center, na-access ni Alan ang isang satellite feed na nagpapakita kay Mike na hawak ang kanyang baril sa isang partikular na paraan. Agad itong kinikilala ni Alan bilang isang nakakode na signal para sa isang ahente ng MI6. Mabilis siyang naghanap ng mga kalapit na safe house ng MI6, umaasang matukoy ang kanilang lokasyon. Sa gitna ng kabuluhan, si Asher, na lubos na nababatid ang bigat ng kanilang sitwasyon, ay gumawa ng isang taimtim na kahilingan kay Mike. Kung tila mahuli sila ng mga terorista, mas gugustuhin niyang wakasan siyang buhay ni Mike kaysa payagan ang mga terorista na patayin siya ng buhay para makita ng mundo. Di nagtagal, ang mga opisyal ng Britanya ay nagtatag ng komunikasyon kay Trumbull, at magkasama, gumawa sila ng isang diskarte. Nagpasya silang tanggalin ang lahat ng unang tumugon, tinitiyak na ang sinumang aktibo pa rin sa mga lansangan ay makikilala bilang kaaway, na nagpapahintulot sa militar na neutralisahin sila ng walang pag-aalinlangan. Sa pag-abot sa MI6 safe house, sina Mike at President Asher ay sinalubong ni Agent Jacqueline Marshall sa pasukan. Mabilis niyang pinapasok sila sa loob, sinisigurado ang kanilang kaligtasan. Kapag naayos na, nagpe-play si Marshall ng nakakode na voice message para sa kanila. Ito ay mula kay Alan, nagbabahagi ng mga partikular na detalye na alam nilang tatlo, na nagpapatunay sa kanyang pagkakakilanlan ng walang pag-aalinlangan. Ang mensahe ni Alan ay nagpapaalam din sa kanila na isang armored escort ang papunta sa kanilang lokasyon, na inatasan ng ligtas na pagkuha sa Pangulo. Pagkatapos ay ibinunyag ni Marshall ang pagkakakilanlan ng utak sa likod ng mga pag-atake. Nang malaman ni Pangulong Asher na ito ang lalaki na ang pamilya niya ay hindi sinasadyang sanhi ng pagkamatay, ipinakita niya ang magkahalong pagkilala at panghihinayang, na nagpapahiwatig na hindi siya lubos na nagulat sa paghahayag. Ilang sandali pa, isang alerto ang hudyat ng pagdating ng kanilang team sa labas. Sinuri ni Mike ang mga security camera at agad na naramdamang may mali. Nag-zoom in para mas malapitan niyang tingnan, napagtanto niyang hindi sa kanila ang team sa labas. Mabilis, tumungo siya sa armory, naghahanda para sa nalalapit na paghaharap. Inutusan niya sina Asher at Marshall na magtago. Walang pag-aaksaya ng oras, nakipag-ugnayan si Mike sa mga nanghihimasok. Mabilis niyang na-neutralize ang isang mersenaryo ngunit nahaharap sa isang mas mahirap na hamon sa pangalawa, na nakakuha ng atensyon mula sa isa pang kalaban sa ibaba. Sa isang makinis na maniobra, pinabagsak ni Mike ang ilan pang mga umaatake, na kumikilos na parang naglalaro ng video game. Nang malapit na siyang tambangan, nagawa niyang talunin ang kanyang kalaban. Ang duo pagkatapos ay sumugod sa isang kotse sa underground na garahe, na handang tumakas. Samantala, sinimulan ni Agent Marshall ang pagsisiyasat para alisan ng takip ang nunal na nagpapakain ng impormasyon sa kanilang mga kalaban. Sa kritikal na yugtong ito, pinatunayan ng mga opisyal ng Estados Unidos ang kanilang halaga, nagawa nilang matukoy ang hideout ni Barkawi, isang tila bakanteng bahay na kumukonsumo ng hindi pangkaraniwang mataas na halaga ng kuryente at nakalink sa isa sa kanyang mga nakaraang negosyo. Samantala, sina Mike at President Asher ay naglalakbay sa magulong lansangan ng London, na nakikita ang mga kalaban sa unahan. Ibinaba ni Asher ang accelerator, ngunit umuulan ng mga bala, at nagliyab ang mga kalapit na sasakyan. Pasulong sila, ngunit biglang may hamarang na truck mula sa gilid, bumangga sa kanilang sasakyan at naging dahilan upang ito ay bumaligtad. Sumugod ang mga salarin, hinuli si Pangulong Asher, ngunit napakahirap supilan ni Mike. Sa takdang panahon, ang hit squad ni Trumbull ay bumaba sa eksena. Mabilis na ipinaalam sa kanila ni Mike ang pagdukot sa Pangulo, na nagrally sa kanila upang maglunsad ng kontra-offensiba.
Bumalik sa punong tanggapan ng seguridad ng London, pinamamahalaan ni Agent Marshall na ibalik ang kanilang surveillance system gamit ang isang natatanging code, na nag-iiwan sa lahat ng nasa silid na parehong nataranta at humanga sa hindi inaasahang hakbang. Sa isang tiwangwang na bodega, natagpuan ni Pangulong Asher ang kanyang sarili na nakagapos, na may banta na ipinahayag ni Cameron na masasaksihan ng buong mundo ang kanyang pagkamatay. Lingid sa kaalaman ni Cameron, nakaposisyon na si Mike at ang kanyang team sa labas ng gusali. Tumunog ang walkie-talkie ni Mike, ito ang Chief Inspector, humihimok ng pag-iingat dahil may humigit kumulang 100 armadong lalaki sa loob. Ngunit walang pakialam si Mike, at nagsimula ang labanan. Nang may katumpakan at determinasyon, sistematikong ni-neutralize ni Mike at ng kanyang koponan ang kanilang mga kalaban. Ang intensity ay tumataas nang ang isang RPG ay pinaputok sa kanilang direksyon, ngunit hindi ito humahadlang sa kanila. Biglang lumitaw ang isang sentry turret, ngunit si Mike, palaging advance at sa unahan, ay gumagamit ng isang granada upang maalis ang banta na iyon. Siya at ang kanyang koponan ay sumulong, pinapatay ang mga kaaway ng may katumpakan at kahit na gumagamit ng RPG upang alisin ang mga gunner at generator ng gusali. Higit pang mga rocket ang pinaputok, na nagbibigay kay Mike ng oras na kailangan niyang makalusot sa gusali. Nagsusuot ng night vision goggles, naglalagay siya ng C4 charge sa tabi ng mga linya ng gas at pagkatapos ay mabilis at tahimik na pinaalis ang maraming assailants. Pagkatapos ay nagpanggap si Mike na isa sa mga kaaway hanggang sa ion muli ang generator, ngunit hindi ito mahalaga, walang kahirap-hirap niyang pinaalis ang kanyang mga umaatake. Karera sa pamamagitan ng gusali, siya namamahala upang grab ng isang quad kill ngunit makakakuha ng pagbaril sa proseso. Gamit ang mga granada at anumang bagay na magagamit niya, isa-isa niyang pinabagsak ang kanyang mga kalaban. Sa sandaling ito, binuksan ni Cameron ang live na broadcast, na ipinapakita sa mundo ang brutal na pagtrato ni President Asher. Si Asher, na binugbog at duguan, ay nagsimulang bigkasan ang kanyang inaugural address habang si Cameron ay nananakot na humahawak ng espada. Nang malapit na siyang hampasin, sumabog si Mike, nagliliyab ang mga baril, pinapatay ang bawat lalaki sa silid. Gayunpaman, habang nakaharap siya kay Cameron, naubusan ng bala si Mike. Isang mabangis na tunggalian ang kasunod. Nagsimula nang makabawi si Mike, ngunit nagawa ni Cameron na saksakin siya sa tiyan. Sa kabila ng pinsala, lumaban si Mike, pinalo si Cameron hanggang sa maghagis ng granada ang kapatid ni Cameron, na nagbibigay ng pagkakataon para makatakas si Cameron. Ang duo pagkatapos ay armado ang kanilang mga sarili at sinubukang tumakas, ngunit sila ay sinalubong ng tumpok ng mga bala mula sa mga kaaway sa magkabilang panig. Na-stranded at wala sa mga pagpipilian, inutusan ni Mike ang kanyang koponan sa labas na paputukin ang kamote. Ang pagsabog ay nagpapadala ng apoy sa buong gusali habang sina Mike at Asher ay tumalon sa elevator shaft. Napatay ng apoy si Cameron at nasunog ang gusali. Mabilis na sumalakay at hinalugvog ng mga tropa ng US ang gusali. Sa kalaunan ay nadiskubre nila ang elevator shaft kung saan nakita nila pareho sina Mike at ang presidente, bogbog sarado ngunit ligtas. Lumabas sila mula sa pagkawasak, at sinasaludo ni Pangulong Asher si Mike para sa kanyang kabayanihan. Ibinigay ni Mike ang isang device na nakita niya na maaaring humantong sa lokasyon ni Amir Barkawi. Ang salaysay ay nagpalakas kay Agent Marshall, na humarap sa MI5 Intelligence Chief na si John, nang matuklasan na siya ang nasa loob na tao ni Barkawi. Ang kanyang mga fingerprint, na natagpuan sa loob ng sistema ng seguridad, ay ang giveaway. Sinusubukan ni John na bigyang katwiran ang kanyang pagkakanulo, na nangangatuwiran na gusto niyang ilantad ang kahinaan ng bansa sa karahasan dahil sa kasalukuyang budget ng militar nito, ngunit hindi natinag si Marshall at inalis siya. Samantala, tumunog ang telepono ni Barkawi, may tono ng boses na para bang final match, na ang kanyang masamang plano ay gumuho. Sinabi ni Barkawi na ito ay simula pa lamang. Nakakagigil ang tugon ni Alan at sinabi na tumingin ka sa labas. Bago makapag-react si Barkawi, pinawi ng drone strike ang kanyang base, na binura siya at ang mga labi ng kanyang organisasyon. 2 linggo na kalipas sa London, mabilis na umusad gaya ng dati, ay nasa maayos na. Si Mike, na nakahanap ng kaunting pahinga, ay bumalik sa kanyang bayan upang pahalagahan ang mga sandali kasama si Leia at ang kanilang bagong pang-aanak na si Lynn,
na pinangalanan bilang parangal sa kanyang nasawi na kaibigan. Habang pinag-iisipan ni Mike ang kanyang hinaharap at nakikipagbuno sa ideyang umalis sa kanyang trabaho, nasulyapan niya si Alan sa TV. Sa panibagong determinasyon, na-delete ni Mike ang kanyang liham ng pagbibitiw. Kung nagustuhan mo ang video, ay huwag kalimutang mag-like at subscribe. Salamat sa panonood!